Marami pong salamat sa inyong mga salita at hinihiling po namin ngayon ang pagkausap mo sa amin, pagbubuhos ng pagpapala mo sa amin. Thank you, Lord. In Jesus' name, amen at amen. Sige nga, isang malakas na palakpak sa Panginoong Jesus na ipinanganak para po sa atin lahat. Ang pag-uusapan natin ngayon ay pinamagatang Christmas reason. Pakisabi po ng malakas, reason. Napapansin po ninyo, paiba-iba yung season. Tama po ba? Noon pong mga nakaraan, makikita po ninyo na ang summer season ay pausog ng pausog. Di ba po? Tag-ulan na dapat, tag-init pa rin. Ngayon naman po, dapat taglamig na, umuulan pa rin. Ano pa yan? Pabago-bago po yung seasons. So, ngayon po, papansin nyo, December, mainit-init pa rin. Napansin nyo ba? So, hindi ko po alam kung ano ang mangyayari, kung paano mauusog to ba kapag hindi pa dumating si Lord, ay ang Pasko po ay maging tag-init. Yung December na, summer ang pakiramdam. Gusto nyo ba yon? Hindi ka nakakanta ng malamig ang simoy ng hangin, kundi maanghit ang amoy namin. So, parang ang pakit yata. Pero pabago-bago nga po kasi ang season. Pero let me tell you something, hindi dapat nababago ang reason. Amen? Sabi po nila, Jesus is the reason for the season. Tama naman po yun. Jesus is the reason for the season. Pero, para ba sa Panginoon, ano ba talaga ang rason? Andyan na po yan. Dapat hindi po talaga nababago sa isip niyan, kaya may Pasko dahil kay Jesus. Amen? Pero kung si Lord ang tatanungin, ano ba talaga ang reason ba't siya bumaba rito sa lupa? At yun po ang gusto ko pong pag-usapan natin. Christmas ayon po mismo sa pagtingin at sa salita ng Panginoong Hesukristo. So Christmas reason. Number 1 reason ay Mark 10 verse 45. Mark 10 verse 45. Pakibasa nga po ng malakas. For even the Son of Man came not to be served, but to serve and to give His life as a ransom for many. So ano po yung unang Christmas reason? To serve and not to be served. Ano raw? Si Lord po, by the way, ang nagsabi ng verse na ito mismo. Sabi niya ay the Son of Man, ang tinutukoy niya ay ang kanyang sarili. So ibig niyang sabihin dyan, for I came not to be served, but to serve and to give my life as a ransom for many. Gusto ko munang liwanagin, sino po? Bakit po ba Son of Man? Kasi po si Lord po, tatlo po yung karaniwang tawag sa kanya sa Bible. Son of God, kasi nga God siya. Son of Man, kasi nga nagkatawang tao siya. Son of David, bakit? Kasi nung magkatawang tao siya sa lahi ni David. Maliwanag po ba? So sabi niya, the Son of Man, ako ay bumaba, hindi para paglingkuran, kundi para maglingkod. At paano niyang ginawa raw yung paglilingkod na yon? Nung ibinigay niya ang kanyang buhay bilang pambayad ng ating mga kasalanan. Alam niyo, iba yung service. Iba yung pagsuserve na ginawa ng Panginoong Hesukristo para sa atin lahat. Di ba pag ang tao nag-serve sa'yo, ano ang karaniwang binibigay nila? Pwedeng nagbibigay ng lakas, tama? Ang tao pag nag-serve, nagbibigay ng oras. Ang tao, pag nag-serve, nagbibigay ng kanyang mga kakayahan. Pwedeng nagbibigay kahit ng kanyang kayamanan. Ganon mag-serve ang tao. Pero iba si Lord, nung siya ang nag-serve sa atin, ang kanyang ibinigay mismong kanyang buhay. Namatay siya sa krus para sa atin lahat. Bakit? Dahil mahal niya tayo. May tatalo pa ba sa ganong paglilingkod? Come on, may tatalo pa ba doon? Ibinigay niya ang kanyang buhay para sa atin lahat. Uy, palakpakan nyo naman si Lord Jesus dyan. Purihin natin ang Panginoon. Ang bait-bait ni Lord. Amen? Amen? Pag kayo nakatanggap ng service ng tao, of course may babuting idudulot sa atin. Tama? Tama ba? Pag naserban ka sa Jollibee, pag naserve yung order mo sa Jollibee, ang nangyari sa'yo, nabusog ka, may cholesterol ka pa. Di ba? Bonus yun. Di ba? Ano pa ba? Pag ikaw ay nagpa-service sa mekaniko, o di aayos yung sasakyan mo, tama? Pag ikaw ay na-serve ng tao, may mga pakinabang yan. Siyempre, pwedeng lalakas ka, mabubusog ka, sasaya ka. Pag ang service na nakuha mo ay yung mga entertainment, mga service yan right?
nagpamasahe ka, o gumaang pakiramdam mo. So pag naserban ka ng tao, may magandang benefit. Pero iba, pag si Lord ang nag-serve sa'yo, nung sinerban ka ni Lord, napatawad ang kasalanan mo at tinubos ka mula sa kadiliman at ngayon mayroon kang buhay na walang hanggan. Hello? Tingnan nyo katabi, pakisabihan, sang ka pa, bebe? No? Doon tayo sa service ni Lord. Amen? Hindi ko alam kung ano-ano na ang na-avail yung mga services. Pwedeng na-servicean ka na sa hospital, na-servicean ka na sa parlor. Yung iba, nag-aantay na ng funeral services. No? Pambihira, dami mo ng services. Kapatid, higit sa lahat na dapat mong matanggap ay yung service ni Lord. Amen? Kasi kung walang service ni Lord, sayang lahat ng services. Nagpa-parlor ka, gumanda ka, nagpa-funeral service, maganda pa rin. Kaya lang kung walang buhay na walang hanggan, patay tayo. Amen? So ang pinakamahalagang service ni Lord sa atin. Amen ba? Okay? So yun nga, sabi ni Lord, naparito ako, hindi para paglingkuran, hindi para tumanggap lang ng mga gagawin ng tao sa akin. Dahil kung yun lang ang habol ko, hindi na ako bababa sa mundo. Naniniwala ba kayo doon? Hindi kailangan magkatawang tao ni Jesus kung service ang hanap niya. Kaya siya nagkatawang tao kasi para siya ang mag-serve. Hello, maliwanag ba? Kasi pag-isipan nyo to oo nga no, kung si Lord, ang gusto lang niya ay paglilingkod, sa totoo lang hindi niya kailangan bumaba mula sa langit. Bakit? Ang dami nang naglilingkod sa kanya doon na mga anghel. Hello? At kung paglilingkod din lang ang pag-uusapan, kung mamimili si Lord ng tagapaglingkod, sa tingin ba ninyo, sino ba ang mas madaling maglingkod? Sino ba ang mas madaling paglingkurin? Mas madaling utusan? Ikaw o anghel? Hello? Hindi nga. Kung tagalingkod lang ang hanap ng Panginoon, bababa pa ba siya sa lupa para piliin ka? Ang hirap mo kayong utusan. Ang dami mo pang katuwiran. Right? Kaya kung magsaserve lang ang hanap ni Jesus, hindi na siya bababa ng lupa. Doon na lang siya sa langit. Ang dami niyang mga anghel doon. Amen? So bakit siya bumaba? Hindi dahil sa naghahanap siya ng mauutusan o maglilingkod. Bumaba siya dahil mahal ka niya para paglingkuran kaya. At sa kanyang paglilingkod, ibinigay niya ang kanyang buhay para sa iyo. Amen ba? So palakpakan naman natin po si Lord po dyan. So bumaba siya, hindi para paglingkuran, kundi para maglingkod. Ngayon, ganito, no? Kung ganoon ang ginawa ng Panginoon, nung tayo sumampalataya sa Kanya, tayo natanggap natin yung paglilingkod na yon ng Panginoon. Napakinabangin natin yung service na yon ng Panginoon sa atin. Napatawad tayo sa ating kasalanan, ngayon mayroon na tayong kaligtasan, bayad na yung ating mga kasalanan na nagawa, kahit gaano man yan kalaki, dahil sa ating pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Ngayon, kung tayo pala pinaglingkuran ni Lord, ano naman din ang dapat nating gawin? Dapat din maglingkod pala tayo. Amen? Maglingkod sa Kanya at maglingkod sa ating kapwa. Tingnan nyo itong John 3:16. Ito kabisado nyo itong malamang. Marami sa inyo. Kung hindi pa, i-memorize nyo. John 3:16 sa Tagalog. John 3:16, sabi niya, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. No? Hindi, mali. Sapagkat, pag-ibasa, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya binigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan, no? So yan, ang tinutukoy na ang Diyos, nagkatawang tao, ibinigay nga niya ang kanyang anak mismo sa atin para tayo ay paglingkuran. Pero alam niyo, mayroong katapat yan na verse. Mamaya pa ipakita Mayroong katapat na verse yan sa 1 John. Okay? Ganito, mga kapatid para maging clear, in case hindi nyo alam. Kasi kung nagbubuklat kayo ng Bible, nagbabasa kayo, makikita ninyo mayroong 1 John, 2 John, 3 John. Tama? Tama? So, ang kasunod nun doon, no? Diyan, doon, no? So, yun no? Hindi ba? Okay. So, ano ba yung ito lang, ano tong John? Ang tawag dyan, parang biography ni Lord. Okay? Diyan kinukwento yung kung paanong nabuhay si Jesus, ano ang kanyang ginawa, ano ang kanyang mga tinuro. Yun yung sa John. Ito yung tinitingnan natin ngayon sa screen. John. Pero mayroong 1 John, mayroong 2 John, mayroong 3 John.
Ano naman yung mga yon? Yun ay letters. Okay? Yung isa biography, ito naman ay letters, liham, personal na sulat naman. Yung una ay mga tungkol sa Panginoong Hesukristo, tapos ito naman sulat ni si Apostol Juan din ang nagsulat, pero ito naman sulat niya sa mga Kristiyano. Okay? Sinasabi ko to kasi maganda yung tapatan ng parehong 3 saka 16. Pero bago yun naalala ko tuloy, alam niyo minsan daw, mayroong ikakasal. Bago sila magpakasal, nakipag-usap sila sa pastor. Sabi nila, Pastor, gusto po naming verse na basahin sa kasal namin. Yung John 1 John 4 verse 18. 1 John 4 verse 18. Pag 1 John, ano ulit? Letter. Tama? Alam niyo kung ano nakasulat doon? Ang ganda ng verse na yun. Sabi niya, there's no fear in love because perfect love drives out fear. Wow. Walang kahalong takot ang pag-ibig, sapagkat ang tunay na pag-ibig ay pumapawi ng takot. Okay? So sabi nila, gusto namin yun po ang babasahin na verse sa araw ng kasal namin. O di araw ng kasal. No? Andyan na yung dalawa, nasa altar na. Nakatayo na si pastor dito. Tapos tinawag na yung babasa ng verse. Ang problema, yung magbabasa ng verse, hindi niya alam ang pagkakaiba ng 1 John sa John. Binuksan niya yung Bible, ang nabasa niya, John. John 4 verse 18. Kausap ni Jesus yung Samaritana. At ang sabi, sapagkat 5 na ang iyong nagiging asawa. At ang kasama mo ngayon ay hindi mo asawa. Kaya dapat alam natin ha, maliwanag. Okay, ito to ha. John 3:16. Gayon na lamang pag-ibig ng Diyos, binigay niya ang kanyang bugtong na anak. Amen? O ano naman yung 1 John 3:16? Tingnan nyo. 1 John 3:16. Tagalog uli. Dito natin malalaman ang pag-ibig. Inialay ni Kristo ang kanyang buhay para sa atin. Sounds the same. Amen? Amen? Sa John 3:16. Pero ito may karugtong, next sentence. Kaya't dapat din nating ialay ang ating buhay para sa mga kapatid. Wow. So hindi huminto doon sa ibinigay ni Kristo ang yung kanyang buhay sa'yo. John 3:16 yon. Pero sa 1 John 3:16, ialay mo rin naman daw, ibigay mo rin naman daw ang buhay mo para sa kapatid mo, para sa ibang tao. Amen? Yung una, sa John, si Lord namatay para sa iyo. Iniligtas ka niya. O ngayong iniligtas ka na niya, 1 John, ano naman daw na ang dapat nating gawin? Maglingkod din naman tayo sa ating kapatid. Okay, so hindi lang pala ito para sa atin, gusto din natin na yun pong ibang tao ay mapagbigyan din natin ng buhay natin. Hindi lang para i-bless ka ng Diyos, gusto rin ng Diyos para na ikaw ay maging blessing din sa iba. Maliwanag ba yon mga kapatid? Hello, maliwanag ba yon? So how do we do this? Many times, ginagawa po natin ang paglilingkod sa Panginoon at paglilingkod sa ating kapatid sa pamagitan ng tinatawag nating ministry. Pakisabi ng malakas, ministry. Tingnan niyo yung katabi, mag-minister ka na, bebe. No? Naniniwala ba kayo lahat tayo dapat may ministry? Hello, hello. Naniniwala ba kayo lahat tayo dapat may ministry? Ano ba ang ministry? Okay? Ito simple definition ko ng ministry. Meron pang ibang definition. Pero most of the time, ganito ang ministry. Pagkipakita nga, ministry is service rendered to God for the benefit of other people, for the benefit of man. Okay? Ano raw po? Ano raw ang ministeryo? Paglilingkod sa Diyos para sa kapakinabangan ng tao. Amen? Okay? Most of the time, hindi ko sinasabing ito lang ha, pero most of the time, ganyan ang ministry. Ginagawa mo para sa Panginoon, pero nakikinabang ang iyong kapwa-tao. Amen? Halimbawa, yung kumanta rito kanina, yung grupo ni Ate Isay, di ba sa kanilang pagkanta, of course, iniaalay yun sa Panginoon. Amen? Pero kung ikaw habang nakikinig, na-bless ka at naka-encourage sa'yo, kasi nga para yun din po sa benefit natin. Amen? So ministry, kasi kung tutusin, pwede naman kumanta kay Lord direkta eh. Bakit pa kinakailangan dito sa States? Kasi nga, nagmi-minister. Hello, maliwanag po ba? Maliwanag po? Kasi kung hindi ka magmi-minister, hindi para sa kapakinabangan ng tao, hindi basta ito para kay Lord lang. O di kumanta ka na lang mag-isa sa kwarto mo. Di ba? Hindi ka nakaparinig.
At least doon kahit sino, kahit walang boses, pwedeng kumanta. Tama? Hello, tama? Pero yun kaya nga ito, pag nagmi-minister tayo para sa Panginoon, para sa kapakinabangan ng ibang tao. Yung mga cell leader natin, nagmi-minister yung mga yan. Bakit nila kayo inaalagaan? Ba't nila kayo pinagpipray? Para kay Lord, pero para sa kapakinabangan nyo na mga nagsi-cell group. Amen? Hello, maliwanag ba mga kapatid? That is ministry. Pakisabi ng malakas, ministry. Ngayon, sabi nga, kapakinabangan ng iba, kaya ingat tayo doon po sa self-serving na mga bagay na ginagawa natin. Pero ako ipapakita ang word sa inyo, invento lang to, pero ito, ministry. Yan, ingat tayo sa ministry. Ano ba yung me? Yung ba, tungkol sa akin. Ba't mo ito ginagawa? Para sa akin. Okay? Na minsan, ang mga bagay na ginagawa natin, mukhang para kay Lord, mukhang para sa ibang tao, pero kung ang motive mo para sa kapakinabangan mo, then ang tawag dyan ay ministry. Hello? Maliwanag ba? Ano ang ibig sabihin? Well, pwedeng, halimbawa lang gumawa ka ng mabuti sa kapwa, no? Kasi panahon ng eleksyon, para maboto ka. Oy, masama ba yun? Hindi. Walang masamang mga kampanya, walang masamang tumulong sa panahon ng kampanya. Pero huwag mong tatawagin yun na for the benefit of man o kaya para kay Lord, kasi sa totoo lang, kung ginagawa mo yun para sa'yo. Amen? Kasi para sa pakinabang natin. Maliwanag po ba? Hello, maliwanag po? Pwede bang pagsabayin, pastor, na nakakatulong sa tao pero magbe-benefit din? Pwede rin naman. Kaya lang, kaya nga, maganda po inaayos natin yung motive natin. Pag nakikita natin, mali pala yung motive ko, pang sarili ko lang. So ano ang dapat gawin doon? Hindi ko na nga gagawin kasi mali yung motive ko . Mali. Kung mali ang motive mo, ayusin mo yung motive mo, ituloy mo pa rin yung mabuti na ginagawa mo. Amen? Hindi na ako magsaserve sa church. Bakit? Kasi hindi maganda yung motive ko. No? Hindi. Ituloy mo yung paglilingkod mo, ayusin mo lang yung motive mo. Amen? Ano pa ba? Meron akong tinatawag na ministry. Ano ba yung ministry? Kung ginagawa mo lang talaga para sa tao, para ma-appreciate ka, para sumikat ka, ganon. Hindi rin dapat. Dapat ginagawa natin para kay Lord. Amen? Meron pa, ministry. Kung maglilingkod ka, give it your best. Pakisabi ng malakas, give it your best. To the max. Amen? Hindi yung, maglilingkod ako kay Lord. How much? Slight lang. No? Hindi. Wag mini. Pag naglingkod ka sa Panginoon, ibigay mo yung best. Nung naglingkod ba si Lord mini? Hello? Hello? Nung naglingkod ba si Lord mini? Magbibigay ako ng patay na kuko. Sabi ba ni Lord? Hindi. Namatay siya ng buong buo. Amen? Kaya pag naglingkod tayo, ibigay natin yung ating best. Maliwanag ba mga kapatid? Pakisabi ulit na malakas, ministry. 1 Peter 4 verse 11. 1 Peter 4 verse 11. Pakibasa. As each receive a gift, use it to serve one another. Pakibasa yung susunod. As good stewards of God's varied grace. Sari-saring biyaya ng Panginoon. Ano yung steward? Katiwala. Pakisabi na malakas, katiwala. So lahat pala tayo, pinagkatiwalaan ng Panginoon. Ngayon kung may pinagkatiwala sa iyo si Lord na kakayahan, kapatid, dapat pala gamitin mo yan. Hindi po pwedeng itinatago yan. Amen? Amen? Diba yung iba nga, may tinatago ka pala. No? Tago mo na lang. No? Hindi, mali yun. Kung may tinatago ka, ilabas mo, gamitin mo para sa Panginoon. Okay? Maglingkod daw tayo kay Lord. Kasi alam niyo, bilang mga Kristiyano, lahat tayo mayroong gift. Ano ba yung gift na binibigay dyan? Kaloob, ibinigay ng Diyos, nakakayahan para magamit natin sa paglilingkod sa Kanya for the benefit of other people. That's your gift, kapatid. Ngayon, wala rin sino man dito sa atin ang zero. Okay? Walang sino man ang zero gift. Hello? Naniniwala ba kayo lahat tayo may kakayahan na ipaglilingkod sa Diyos? Tama ka mo, sino naniniwala doon? May isa kasi katuwiran natin, noong nagsabog si Lord, noong nagsabog si Lord ng talento, nakatulog ako. Noong nagsabog si Lord ng kagandahan, nakatalikod ako. Kaya likod ko lang maganda, pagharap. Ganun ba talaga? No? Noong nagsabog si Lord ng
Ang ganda ng boses. No? Absent ako. Sige, absent ka na, pero hindi ibig sabihin na wala ka ng ibang kakayahan. Hindi pare-pareho yung talent. Hindi pare-pareho yung gift. Hindi pare-pareho yung binigay ng Diyos sa atin. Basta maniwala ka, walang zero. May kakayahan ka. I-discover mo, gamitin mo para sa Panginoon. Amen? Pagdating sa kakayahan, mga kapatid, tatlo. Una, discover. Pakisabi, discover. Tapos, dedicate. I-discover mo, ano bang kakayahan ko? Ano bang kaya kong gawin? I-discover po ninyo. Pangalawa, i-dedicate mo sa Panginoon. Ibigay mo sa Panginoon. Tapos, i-develop mo palalo. O ano raw? Discover, dedicate, and develop. Okay? I-discover, ano uli? I-dedicate at i-develop. Ibigay daw natin sa Panginoon. At ano raw? To serve one another. Hello? To serve one another. So tama na pala yung, ako lang yung sineserve. Hindi ako nagsaserve. Hindi, kaya nga, serve one another. Naglilingkod tayo sa isa't isa. Amen? Amen? Maglingkod tayo sa ating kapwa. Alam nyo, yung mga cell group leader natin, dito sa church, ang dami nating workers. Ha? Dito po sa church natin, ang daming nagsaserve dito. Tulong-tulong tayo kasi lahat tayo binigyan ng kakayahan ng Panginoon. Paggamit tayo kay Lord, pakisabihan, paggamit tayo kay Lord. 2023 na, be. 2024 na pala, matatapos sa 2023. Amen? 2024, papagamit tayo kay Lord. Amen ba? Okay, so that's number 1. O, number 2, ito, Luke 19 verse 10. Luke 19 verse 10. Pakibasa ng malakas. For the Son of Man came to seek and to save the lost. Again, si Jesus po ang nagsabi nito, referring to himself in the third person, pero ang ibig sabihin niyan, for I came to seek and to save the lost. Galing yan mismo sa bibig ng Panginoon. So bakit daw may Pasko? Ano yung number 1? Kasabi ni Jesus, to serve and not to be served. Pangalawa, bakit may Pasko? Kasi to seek and to save the lost. Kaya hanapin at iligtas ang mga nawawala. Alam niyo ba, pare-pareho tayong nawawala dati? Pare-pareho tayong naliligaw dati? Hello? Pare-pareho tayong naliligaw dati, pareho tayong nawawala. Tingnan niyo yung katabi niyo kung mukhang nawawala. Yung iba nga dyan, mukha pa nagwawala, no? Di bali na kahit ano pa yung background ninyo, importante lumalapit ka kay Lord, seryosohin mo si Lord. Amen? Amen? At pare-pareho tayo babaguhin pa ng Panginoon. Amen? Okay? So nawala tayo, natagpuan tayo ng Panginoon. Alam mo, sa totoo lang, ang bait talaga ni Lord. Nung naliligaw daw tayo, nawawala daw tayo, hinanap niya tayo. Kaya tayo naligtas, kaya tayo nakakilala sa Kanya, kaya tayo andito ngayon. Sino natutuwa doon na hinanap ka ni Lord? Hello? Di ba imagine? Ha? Ako? Hinanap pa ni Lord? Ha? Ikaw? Hinanap ka ni Lord? Ano bang mayroon sa'yo? Ano bang mayroon sa akin? Wala, loves lang niya talaga tayo. Tama? Sa totoo lang, kung tao lang kung tao. No? Anong katuwiran ng tao? Hayaan mo siya. Natuto siyang umalis, matuto siyang bumalik. Diba? Ganun ang tao, tama? Malaki na siya. Babalik din yun pag nagutom. Ganun ang tao, ay. Tama? Pero iba si Lord. Lahat tayo mahalaga sa Kanya. Lahat tayo mahal niya tayo. Lahat tayo hinanap niya. Kaya tayo andito ngayon kasi nahanap tayo ni Lord. Amen? So mahal ka ni Lord. Pakisabi yung katabi, no? Mahal ka ng Panginoon. O ngayon, natagpuan na tayo. Ano po ang gagawin natin? Ngayon, nahanap na tayo. Ano ang gagawin natin? Okay? Sige, sino rito naglalaro dati ng taguan? O sige, hide and seek na lang, hide and seek. Social sila. Hindi nila maintindihan yung taguan. O di ba ganito yan no? Hindi nga, sino yung nakakaalam ng taguan? Nung panahon ni na Ate Ann, nilalaro ni... Ay, by the way, birthday pala ni Ate Ann, Palakpakan naman natin, no? Happy birthday, Ann. Nung panahon ni na Ate Ann, yan, uso yan, taguan, yung mga hide and seek. Kasi hindi ko na inabot yun, inabot ko Among Us. Oh, yan lang inabot ko, no? Anyway, di ba sa taguan, anong ginagawa sa taguan, di ba? 1, 2, 3.
Magtago na kayo. Tama? Tama? 4, 5, 6, 7. Ano pa ba? Anong sasabi? O di ba? Basta pagkabilang, maghahanap na siya. Tama? Tama! O, di ba? Tapos yung mga nakatago, pag nahanap, pag nahanap, anong mangyayari sa nahanap? Siya ang taya. Tama? Siya ang taya. Tama! Okay? O alam nyo ba, dati nagtatago rin tayo kay Lord, natagpuan na niya tayo. Ngayon, matagal na tayo natagpuan, matagal ka na rin taya, kapatid. Hanggang ngayon, nagtatago ka pa rin. Hello? Dapat taya ka na, ikaw naman na maghanap. Amen? Feeling ano ka pa rin? Feeling tago? Hindi dapat feeling taya na tayo ngayon. Ha? Hindi pwedeng, dati nawawala ako, hinanap ako ni Lord, natagpuan ako ni Lord, pero ayoko mataya. Ganon? Hindi. Lahat ng Kristiyano, lahat ng natagpuan ng Panginoon, dapat taya ka na. Maghanap ka na rin daw ng ibang nawawala at ilapit mo sila sa Panginoon. Amen? Kapamilya, kaibigan, mga kasama sa school, mga kasama sa trabaho, mga nawawala. Ikaw na raw ang taya. Amen ba? Okay? Dapat daw nagpapagamit na tayo kay Lord. Yung iba naman taya na raw, kaya lang kung magbilang, sobrang mahaba. Hindi, wait lang, pastor. Papagamit din ako kay Lord. No? Wait lang. Maglilingkod din ako. Wait lang. Magdadala din ako ng kaluluwa sa Kanya. Kung makabilang 1, 2, 3, 10,000, 100,000, 100,000, 100,000, 2, no? 1,000,000 isa. Ang tagal mo na nagbibilang. Hello? Nakailang Pasko ka na, bebe? Nakailang taon ka ng Christian? Hanggang ngayon, nagbibilang ka pa rin. Buksan mo na ang mata mo, ang dami na raw, hinog na raw yung mga anihin. Kailangan na lang ng aani. Amen? Paggamit na tayo kay Lord. Amen ba? Mga kapatid, no? So taya na tayo, ha? Pakitignan yung katabi, pakisabihan, taya na tayo. Tayo naman paggamit, tayo naman maghanap. Amen? Maghanap na nawawala. Amen ba? Siguro marami na sa inyo nakarinig ng kwento tungkol sa isang mama, no, na nandun siya sa isang poste ng Meralco, may ilaw. Tingin siya ng tingin, gumagano siya, palibot siya. Tingin siya ng tingin. Tapos, mamaya lumapit yung kaibigan niya, sabi, pre, kanina pa kita pinagmamasdan, bakit? Parang may hinahanap ka yata. Oo, pre, nawawala yung wedding ring ko. No? Ay, nako. Oo nga. Magagalit ang kumari mo nito. Ay, nako, sige, tunungan kitang maghanap. Nanap nila ng hinanap. No? Tapos mamaya, hindi talaga makita. Pre, saan banda mo ba nahulog? Doon eh. Doon mo pala nahulog. Ba't dito natin hinahanap? Madilim doon eh. Dito maliwanag eh. Mahirap maghanap sa madilim. Pero di ba, minsan ganun tayo? Hello? Gusto kong paggamit kay Lord. Jesus came to seek and save the lost. I am here to also seek the lost. Papagamit ako kay Lord. And yet, nananatili ka sa liwanag. Ayaw mong umalis doon sa lugar na maliwanag. Gusto mo ay doon lang sa kung saan ka komportable, kung saan tayo convenient. Ayaw nating pumunta kung saan yung mga naliligaw sa dilim. Alam niyo mga kapatid, si Jesus, bumaba mula sa langit para hanapin ang mga nawawala. Lumabas siya sa kanyang kaharian sa langit. Tayo naman, baka naman pwedeng lumabas sandali ng church. Amen? Hindi tayo, puro church. Puro tayo church. Ay, teka muna, paano naman yung mga tao sa labas? Kailangan din nila si Lord. Amen? Huwag tayong yung puro madali, huwag tayong yung puro convenient. Kailangan din nila si Lord. Amen? Sino kaya rito ang susuporta sa simbang gabi? Magdadala ng kaibigan sa simbang gabi. Amen? Lalabas tayo sandali. Ano man yung lumabas tayo ng ilang gabi? Diba? Para na sa ganon, maiparinig ang salita ng Panginoon sa mga tao sa paligid. Amen? Mayroon tayong mga ganitong mga ginagawa. Bakit? Kasi mahal ni Lord yung mga tao. Gustong maibigay sa kanila ang ebanghelyo. Maliwanag po ba? Papagamit tayo sa Panginoon. Amen? Makikita ko po ba kayo sa mga susunod na gabi? Amen? Hello? Kita po tayo, ha? Paggamit tayo kay Lord. Pero maliban po dyan, maliban sa mga tao dito sa paligid natin, of course, pinag-pray po natin na ang GTC po, mga anak, magkaroon tayo ng ibang church sa iba-ibang lugar. Sino po excited po doon, no? Karoon tayo ng, mula sa GTC, magkakaroon ng mga ibang mga pastor.
Amen? Ibang mga pastor na sa iba-ibang mga lugar. Pero maliban pa ho dyan sa iba-ibang mga lugar dito sa Metro Manila, tayo rin, o sa Pilipinas, gusto rin po nating paggamit po sa Panginoon. Ngayon po sumusuporta tayo ng missionary sa ibang bansa, pero gusto rin po natin na magamit pa tayo ng Lord sa ibang mga lugar. Ano po? Meron pong nag-invite sa akin na leader po ng isang malaking ministry po sa Thailand. Gusto ko po talaga siyang puntahan, hindi po para ako magturo doon, ang talagang dahilan, but gusto ko siyang puntahan, gusto ko pong makita yung ginagawa po nila. At gusto ko pong ma-involve sa ginagawa nila. Alam niyo po kung bakit? Siya po ay Pilipinong pastor, pero sila po nakabili ng malaking property po sa Thailand. Tapos po yung property na yon, ginagamit nilang training center. At ang mga trainees nila, nanggagaling pa ho sa iba-ibang mga bansa. May mga galing ng Myanmar, alam ko galing ng Laos. Of course, galing mismo sa Thailand, yung mga Thai. By the way, pag taga-Thailand, hindi Thailander ang tawag ha. Baka sinasabi para silang sleeper. No. Hindi sila Thailander, ang tawag sa kanila ay Thai. Okay, Thai. Pag babae, Nai. No. Hindi. Thai lang, Thai. Okay. Anyway. So, pati meron din silang training galing ng Brazil, no? Malawak yung kanilang ministry. Pero ang nakakatuwa dito, nakita ko kung paano silang ginagamit ng Panginoon. Yung mga tinitrain nilang mga missionaries, mga kabataang mga missionary na dadala nila, pinapapunta nila sa North Korea, Pakistan, Afghanistan. Yung mga delikadong mga lugar, yung mga saradong lugar talaga. Doon sila nagpapapunta. Pinapasok talaga nila, no? Yung iba pa nga mga missionary talagang mga patago na susunduin at talagang patago silang susunduin. Yung iba talagang pag sinundo nung iba talagang ingat na ingat sila. Bakit? Kasi nga raw ay yung nga po nanganganib yung kanilang buhay, no? Pero yung kanilang ginagawa, bakit? Kasi nga alam nila yung mga lugar na pinapasok nila, ang daming mga kaluluwang ligaw at gusto nilang madala sa Panginoon. Amen? Kaya sabi ko, gusto kong makita yung ginagawa nilang yon. Gusto makasuporta. At kung eventually may mga missionary nang manggagaling sa GTC, mapadala natin sa iba-ibang lugar. O di po ba, isang malaking bagay po yon sa harapan ng Panginoon. Amen? This January, by the way, kina Pastor Joy naman, yung nag-speak sa atin nakaraan, this January, saan ba pupunta Pastor Darwin? Sa Thailand yata, no? Sa Thailand din. Pero ibang grupo po ito, ibang grupo. Training din po yon. Ano po? Kung kayo po mga interested na ko, ipag-pray nyo po yan. Kailangan po tayong magpagamit po talaga sa Panginoon. Amen? Amen? Okay? So paggamit pa ho tayo kay Lord. Dami pong ng mga nawawala, kaya po bumaba si Lord, alang-alang po sa kanila. Amen po ba? Sige po, tumayo na po tayong lahat. Christmas reason. Ano po yung Christmas reasons? Hello, ano po ba yung Christmas reasons? Number 1, to serve and not to be served. Number 2, to seek and to save the lost. Ganon din po ba tayo? Hello? Ganon din po ba tayo, mga kapatid? Na tayo po ngayon, andito tayo, tinawag tayo ni Lord. Naglingkod siya sa atin, nahanap niya tayo. Ano raw po ang balik natin sa Panginoon? Lord, maglilingkod din ako. Maghahanap din ako. Amen? Yumuko nga po tayo lahat at pumikit. Sige po. Pwede ba sabihin natin to kay Lord? Magpasalamat tayo sa Panginoon. Sige po. Pasalamatan nyo ng personal si Lord. Lord, salamat kasi naglingkod ka sa akin, binigay mo yung buhay mo para sa akin. Salamat kasi hinanap mo ako. Sino ba ako, Lord, para hanapin mo? Sino ba ako, Lord, para pagbigyan mo ng buhay mo? Sige po, magpasalamat sa Panginoon. Pag-isipan nyo yan, sino ka nga ba? Sino ba ako? Anong mayroon ka? Anong mayroon ako? Wala. Mabait lang talaga si Lord. Napakabuti niya. Minahal ka lang talaga niya. Minahal ka lang talaga niya. Kaya niya binigay yung kanyang buhay para sa iyo. Bumaba siya para paglingkuran ka sa pamagitan ng kanyang kamatayan. Bumaba siya para iligtas ka, para hanapin ka. At ngayon, natagpuan ka na niya. Ngayon, napaglingkuran ka niya at patuloy ka niyang pinaglilingkuran. Kaya sa oras na to, magpasalamat ng buong puso. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you. Binigay mo yung buhay mo. Salamat sa Pasko. Salamat, Panginoong Jesus. Salamat
sa kaligtasan ko, sa service mo sa akin, nagdulot ng buhay na walang hanggan, nagdulot ng kapatawaran ng kasalanan. Thank you, Lord, that you sought me. Hinanap mo ako, natagpuan mo ako, Panginoon, niligtas mo po ako. Salamat po, Panginoon. Maraming salamat. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Sabihin nyo nga po, yes, Lord. Ako rin po. I will serve you. I will serve others. And I will seek the lost. Salamat po, Panginoon. Patuloy tayong manalangin sa oras pong ito, Panginoon. Hinihiling nga po namin, magliwanag kami, gamitin mo kami, maglingkod kami. Lagay mo talaga ito sa puso namin. Maging kwento ito ng buhay namin sa susunod na taon. Paglilingkod at paghahanap, Panginoon. Hinihiling ko na tulungan mo po kami para marami pang mapagpala na tao na kapatiran sa pamamagitan ng buhay namin. Maging blessing kami. Marami pang maligtas na mga tao sa paligid sa pamamagitan namin, Panginoon. Pinapanalangin namin yung mga simbang gabi sa kalye. Magbunga po ito, Panginoon. Maraming maligtas. At Lord, maging maayos lahat. Maging maganda ang panahon. I-bless niyo po, Panginoon, ang mga gawain ito. Samahan mo kami, Panginoon. Basbasan niyo po lahat ito. Thank you, Lord, sa pakikinig niyo po sa amin. At Panginoon, sa oras pong ito, tinatanggap namin ang basbas niyo sa buhay namin. Pagpalain niyo ang bawat isa, mga kapatid ko narito. Pagpalain niyo ang kanilang buhay. Pagpalain niyo sa kapanahong ito ng Kapaskuhan at sa mga susunod pang mga buwan, Panginoon. Thank you, Lord. At ngayon, mga kapatid, ang biyaya ng Panginoong Hesukristo at ang pag-ibig ng Diyos at ang pagsama ng banal na Espiritu ay tanggapin nating lahat, ngayon at magpakailanman. Amen at amen.